Hallelujah. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juan ang asawa ni Kusa, nakatiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ika-24 na linggo sa karaniwang panahon at atin pong ginugunita ang mga martir na mga nag-alay ng buhay para sa paglilingkod sa Panginoon, para maipahayag din ang mabuting balita. At sa araw na ito, ating narinig ang pagbabanggit ng mga pangalan ng mga kababaihan na sumama kay Jesus, saan man siya mapunta. Yung iba naman po ay naging supporters o benefactor ni Jesus at ng mga alagad para sa kanilang gawain. Bihira po natin marinig yung mga pagbanggit sa mga pangalan ng mga sumusunod kay Jesus. Kung babalikan po natin sa kasaysayan ng mga Hudyo, ng mga Israelita, ang mga babae po ay mababa ang pagtingin ng lipunan sa kanila. Kaya nga po kabilang sila kapag binabanggit yung mga aba, yung mga may sakit, mga pulubi, mga kung ano man, at kasama dyan mga babae. Kaya kung maalala niyo po, nung nakalipas na araw, mayroon tinulungan si Jesus na isang balo, isang babae, na namatayan ng kaisa-isang anak, at ito ay kanyang binuhay at muling ibinalik dito sa babaeng balo dahil alam ni Jesus kung paano nga mamumuhay ang isang babae na wala na siyang maaasahan dahil ito ay nakasanda lamang sa kanyang asawa o sa kanyang anak, lalong-lalo na po ang panganay. Pero dito po, tingnan natin at pagnilayan natin ng mabuti. No? May mahalagang ginampanan ang mga kababaihang ito sa misyon na ginawa ni Jesus at patuloy na ginagawa, mga kababaihan. Pero dito po, ulitin natin ang mga kababaihan na binanggit dito ay kumbaga nag-full-time na sumuporta kay Jesus dahil sa mga ginawa din naman ni Jesus sa buhay nila, yung mga pagbabago sa buhay nila. Hindi man makasama katulad ni Maria Magdalena dito sa mga lakad nila Jesus, pero yung iba po ay sumusuporta sa pangangailangan ng pagpapahayag ng mabuting balita. Ngayon, tingnan po natin, no? Kung tutuusin, ilan lang ba ang kalalakayan dito? 4, no? At marami ngayon sa simbahan, ang pumupuno ay mga kababaihan. Kung hindi mga matatanda na, mga nag-iisa na sa buhay. Tama ba?
Ano ba yan? By choice o no choice? Pero gusto ko lang po sanang anyayahan kayo na mapagnilayan kasi ang isang babae, ang pinaka-mission niya, no? Lalong-lalo na kung siya po ay mayroong asawa o may pamilya, number one mission niya ay para makapaglingkod sa Diyos, pamilya. Yan po ang inyong number one, top priority, ang inyong pamilya. Hindi hinihiling ng simbahan na buong maghapon kayo dito. Kayo magbukas, kayo magsara, kayo maglinis. Kasi kung mapapabayaan ang inyong pamilya, hindi tayo nakakapaglingkod ng tama o hindi tayo nakakapaglingkod ayon sa misyon na iniatang sa inyo ng Diyos. Yung iba, naging madre na talagang full-time na nakikibahagi sa gawain ni Jesus na kumalinga, no, sa pangangailangan ng mga dukha, pangangailangan ng mga taong higit na nangangailangan ng suporta. Sa ganitong paraan ay nakakatugon tayo. Pero kayo po, no, kayo na may mga pamilya, bantayan at protektahan, gabayan na mailapit, lalong-lalo na ang mga bata, no, mailapit ito at maipakilala ito kay Jesus. Bagamat sa panahon natin ngayon, ang mga kababaihan ay talagang nakikipagsabayan. Nagiging career-oriented ang mga kababaihan. At kapag naging career-oriented na, ang nagiging focus ay yung kanilang sarili. Hindi sinasabing alisin natin o alisin ng mga kababaihan yung self-worth, yung maramdaman na mayroon siyang halaga. Kapalit nung career na ngayon, ang daming nasa politika, no, ng mga kababaihan. At ano ang napapabayaan? Pamilya. Ano ang napapabayaan? Relasyon sa asawa. Kasi gustong mayroong patunayan na kaya din nila. Naniniwala si Jesus sa kakayahan ng kababaihan. Kaya nga bahagi sila sa ng mga naglilingkod na kasama ni Jesus. Mayroong mga babae na talagang kasama ni Jesus. Pero kung hindi ikaw tinawag para maging kasama full-time, 100%, no, na magmisyon, ang iyong misyon ay ang itinilaga sa iyo ng Diyos na pamilya. Magsimba at sa inyong pagsisimba, maisama ninyo ang inyong pamilya. Talagang, hindi ko alam po kung napapansin nyo rin na sa pakikipagsabayan ng babae ay talagang nasisira ang pamilya na ibinigay ng Diyos. Marami na tayo ngayon, no? Maraming rights, maraming protection para sa kababaihan at hindi natin inaalis yun. Kasi maging si Kristo, pinagtatanggol niya ang mga kababaihan na inaabuso, inaapi, o dinidiscriminate man. Hindi rin dapat mawala sa isipan ng kababaihan yung pinakamahalagang dapat ninyong gawin. Paano bang gagawin natin? Ngayon, ang manararinig natin sa mga hearing, kababaihan, mga ginagamit o nagpapagamit. Pero napakalayo na sa kung saan sila nais o ayon sa plano ng Diyos. Hindi ko alam kung ito ba talaga ang plano ng Diyos sa kanila na dumaan sa ganito mga hearing, mga tanong na talagang maawa ka din naman. Pero tandaan niyo po, kung patuloy tayong, lalo-lalo na ang kababaihan, kung patuloy kayong aalis at lalayo sa Diyos, at magiging sentro ng inyong buhay, yung inyong karir, may matinding pagsubok din na pagdaraanan.
Pero ang simbahan, ina-acknowledge at nagpapasalamat sa contribution ng mga kababaihan, lalong-lalo na pagdating sa pagkalinga ng mga pangangailangan ng mga taong lumalapit sa simbahan. Amen.